Darating ang araw na makikita ko ang aking taksil na asawa at ang ahas na itinuring kong kapatid na gumagapang sa putikan. Nagmamakaawa para sa aking patawad habang hawak ko ang lahat ng tagumpay na ipinagkait nila sa akin. Darating ang sandaling ang biyenan kong walang puso ay luluhod sa harap ko dahil ang tanging taong akala niya ay magliligtas sa kanilang dangal ay ang siya ring wawasak sa kanila. Sa ngayon, hayaan ko muna silang magdiwang sa gitna ng kanilang mga kasinungalingan. Dahil ang bawat tawa nila ay katumbas ng isang latay na ibabalik ko ng may interes, isang mahiwagang dokumento na ang nakatago sa aking bag, isang kasunduan na hindi nila inaasahang pipirmahan ko, na siyang magiging mitsa ng kanilang paghihirap. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang lasapin ang pinakamapait na laso ng katotohanan sa loob ng malamig na pasilyo ng ospital. Huwag kang mag-eskandalo rito, Marisa. Mas kailangan ni Celine ng atensyon ngayon dahil baka makasama sa baby ang sobrang stress. Ang boses ni Aling Rosa ay parang kudkuran na pilit na hinihiwa ang aking pandinig. Tumingin ako sa kanya, ang biyenan ko na ilang taon kong pinagsilbihan at nirespeto. Sa likod niya, nakasandal sa pader si Celine, ang kapitbahay naming parang kapatid, na kung ituring ko habang sapo ang kanyang tiyan, na halos kasing laki na nang sa akin. Ang puting bestido niya ay may mansa ng luha, at ang kanyang mga mata ay nanginginig sa takot. O baka sa pag-arte. Attention Aling Rosa, ang asawa ko ang nasa loob ng operating room. Ang asawa ko ang nag-aagaw buhay dahil sa aksidente sa site. Mahinahon ang boses ko. Ngunit bawat salita ay parang bakal na malamig. Bakit ang babaeng ito ang inaalala nyo? Because she is carrying Gabriel's son. Marisa, huwag kang magbulag-bulagan, bulyaw sa akin ang aking biyenan. Hindi alintana ang mga nurse na naglalakad sa paligid. Alam ko na ang lahat, at matagal ko na itong binasbasan. Kung hindi mo kayang magbigay ng apo na lalaki, huwag mong harangan ang kaligayahan ng anak ko. Ramdam ko ang bigat ng 8 buwang sanggol sa loob ng aking sinapupunan. Tila maging siya ay nagulat sa tinuran ng kanyang lola. Ngunit sa halip na bumagsak ang aking mga luha, naramdaman ko ang isang uri ng lamig na bumabalot sa aking puso. Ang pagmamahal na itinanim ko sa loob ng 10 taon ay tila nalanta sa loob ng 1 segundo. Muling bumukas ang pinto ng emergency room. Isang nurse ang mabilis na lumapit sa amin. Ang kanyang mukha ay bakas ng pagmamadali. Mrs. Dela Cruz, kailangan na po nating isettle ang deposit para sa emergency surgery ni Sir Gabriel. 50,000 pesos po ang kailangan ngayon din para maipasok siya sa operating room. At kailangan din po ng pirma nyo para sa waiver. Mabilis na sabi ng nurse habang iniabot ang isang clipboard. Lumingon si Aling Rosa sa akin. Ang kanyang matatalas na mata ay nagutos. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Ilabas mo na ang credit card mo. Ikaw ang may access sa savings nyo. Diba? Bilisan mo. Mamamatay ang anak ko. Tumingin ako kay Celine. Yumuko siya. Pilit na itinatago ang kanyang mukha. Ngunit nakita ko ang mabilis na sulyap niya sa aking bag. Doon ko naalala ang pera sa savings account namin ay wala na. Noong nakaraang buwan, sinabi ni Gabriel na na-scam ang investment niya. Ngayon ko lang na-realize. Ang perang iyon ang ibinayad sa down payment ng condo unit na nakapangalan kay Celine. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Sa halip na tumawag sa bangko, pinindot ko ang voice recorder. So, Aling Rosa, pagsisimula ko, ang boses ko ay kasing tatag ng semento. Sinasabi niyo na ang perang pinaghirapan ko bilang guro, ang perang itinabi ko para sa panganganak ko, ay dapat kong gamitin para iligtas ang lalaking nambuntis ng iba sa harap ko mismo. At alam niyo ang lahat ng ito mula pa noong una. At wala kang magagawa. Gabriel is my son, and that child Celine is carrying is the future of the Dela Cruz family. Pirmahan mo na yan at magbayad ka. Kung hindi, isusumpa kita habang buhay, sigaw ng matanda. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Tumingin ako sa clipboard. Pagkatapos ay sa nurse. Isang malaking orasan sa pader ang tumitiktik. Ang bawat segundo ay mahalaga para sa buhay ni Gabriel, ang lalaking nangako sa akin ng habambuhay.
Ang lalaking hinayaan ang kanyang ina na tapakan ang pagkatao ko ay nakadepende ngayon sa aking kamay. Dahan-dahan kong ibinaba ang clipboard sa lamesa ng nurse station. Hindi ko ito pinirmahan. Marisa, anong ginagawa mo? Pirmahan mo yan, sigaw ni Aling Rosa. Akma niya akong sasabunutan, ngunit mabilis kong naiwas ang aking ulo. Nurse? Tawag ko sa babaeng nakaputi. Ang aking titig ay diretso at walang emosyon. I am sorry, but I cannot settle the bill. Kakacheck ko lang ng account ko at zero balance na ito. At tungkol sa pirma, tumingin ako kay Celine na ngayon ay nakatingin na sa akin nang may halong gulat. Bakit hindi ang mahal na ina ng magiging tagapagmana ang pumirma? Anyway, siya naman ang kinikilala niyong pamilya. Diba? Walang hiya ka, mamatay ang asawa mo. Sigaw ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong floor. Asawa, ngumiti ako ng napakaitim. Ang asawa ko ay namatay na sa sandaling pumasok siya sa kama ng ibang babae. Ang nasa loob ng kwartong yan ay isang estranghero na lamang sa akin. Kinuha ko ang aking bag at tinalikuran sila. Bawat hakbang ko ay may kasamang sakit mula sa aking likod, ngunit hindi ako tumigil. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang hysterical na iyak ni Celine at ang pagmumura ni Aling Rosa. Nang makarating ako sa elevator, muling tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Pinindot ko ang accept. Hello, Marisa, si Noel ito. Nasa labas ako ng ospital. Huwag kang gagawa ng kahit anong desisyon tungkol sa bill ni Gabriel. May nakuha akong mga litrato at dokumento mula sa dashboard ng sasakyan niya bago ito hinila ng tow truck. Marisa? Hindi lang si Celine ang babae niya. At ang aksidente, hindi iyon simpleng mechanical failure. Napatigil ako sa paghinga. Ang pintuan ng elevator ay bumukas. Ngunit nanatili akong nakatayo. Isang lihim na mas malalim pa sa pagtataksil ang unti-unting bumubukas sa harap ko. Anong ibig mong sabihin? Noel, tanong ko. Ang aking kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng aking bag. May nagkat ng brake lines ng sasakyan niya, Marisa. At bago iyon mangyari, may huling tawag siya sa isang tao. Ang taong akala mo ay kakampi mo. Ang pintuan ng elevator ay nagsara. Iniwan akong mag-isa sa dilim ng aking mga kaisipan. Sa loob ng aking tiyan, naramdaman ko ang isang malakas na sipa. Isang sipa na tila nagsasabing, lumaban ka, nanay. Hindi na ako iiyak. Ngayon, sisiguraduhin ko na ang bawat sentimong ninakaw nila sa akin, ang bawat luhang dapat sana ay pumatak, ay magiging bala na magpapabagsak sa kanilang lahat. Balang araw, titingnan ko ang mga bakas ng luha sa mukha ni Celine at ang pangangatal ng mga kamay ni Aling Rosa habang pinapanood nila ang unti-unting pagguho ng kanilang marangyang ilusyon. Ang bawat pangungutya nila sa akin sa pasilyo ng ospital na ito ay itatala ko sa aking alaala. Hindi para ikasama ng loob, kundi para maging gasolina sa apoy ng aking pagbangon. Isang gabi ng pagtutuos ang darating. At sa gabing iyon, ako ang magsisilbing hukom na kukuha ng lahat ng mahahalaga sa kanila. Gaya ng ginawa nila sa akin. Isang kontrata ang kasalukuyang pinoproseso ng aking abogado. Isang hakbang na hindi nila mapipigilan dahil abala sila sa pag-iyak sa harap ng isang lalaking wala nang silbi. Ngunit sa sandaling ito, kailangan ko munang harapin ang mga buwayang naghihintay sa aking muling paghakbang sa emergency room. Akala ko ba ay umalis ka na, bakit bumalik ka pa, Marisa? Para panoorin ang anak ko na malagutan ng hininga dahil sa katigasan ng puso mo. Sinalubong ako ng boses ni Aling Rosa. Puno ng lason at puot, nakaupo na siya ngayon sa tabi ni Celine, na tila isang reyna na inaaliw ang kanyang alalay. Ang bawat salita niya ay tila isang mariing sampal. Ngunit nanatiling tuwid ang aking tayo. Hindi na ako ang Marisa na yumuyuko sa bawat hagupit ng kanyang dila. Bumalik ako dahil may kailangan akong kunin. Seryoso kong sagot habang dahan-dahang lumalapit sa upuan, kung saan nakapatong ang bag ni Celine, ang bag na alam kong binili gamit ang pera mula sa aming joint account. Wala kang makukuha rito, kundi ang sumpa ng pamilyang De La Cruz. Wala kang utang na loob, pagkatapos ka naming tanggapin,
Ganito ang isasagot mo sa amin. Ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ward. Dahilan para mapatingin ang ibang mga naghihintay. Utang na loob, bahagya akong natawa, isang tawang walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. Aling Rosa, ang utang na loob ay ibinibigay sa taong may loob, hindi sa mga taong parang hayop kung kumilos. Ibinigay ko ang 10 taon ng buhay ko para pagsilbihan ng anak nyo. Pati na kayo, pero anong isinukli nyo isang lihim na pamilya sa kabilang kalye? Napansin kong napaiktad si Celine. Akma siyang magsasalita. Marahil ay gagamitin na naman ang kanyang paviktim na estilo. Ngunit itinaas ko ang aking kamay para patigilin siya. Huwag kang magsalita, Celine. Baka mas lalong lumabas ang baho mo rito sa ospital. Alam ko na ang tungkol sa kondo sa Taguig. Alam ko na rin na ang kotseng minamaneho ni Gabriel, bago ang aksidente, ay nakapangalan sa iyo. Pero ang pera ay galing sa savings para sa edukasyon ng anak ko. Ang mukha ni Celine ay nawala ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig at tila hindi siya makahinga ng maayos. Sa halip na makaramdam ng awa, naramdaman ko ang isang uri ng kasiyahan, isang malamig na tagumpay. Sinungaling sigaw ni Aling Rosa. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Gawa-gawa mo lang ang lahat dahil nagsiselos ka. Dahil alam mong si Celine ang tunay na mahal ni Gabriel. Kung ganon, Rosa, hayaan nating ang tunay na mahal ang mag-asikaso sa lahat ng bayarin. Kinuha ko ang aking tablet mula sa bag at mabilis na nag-swipe sa screen. Kakasend ko lang ng email sa HR ng kumpanya ni Gabriel. Bilang legal na asawa, ipinaalam ko sa kanila ang nangyari at hiniling ko na i-freeze muna ang lahat ng benepisyo at sahod niya hanggat hindi natatapos ang investigasyon sa aksidente. Isang malakas na pagkabigla ang rumisponde sa aking sinabi. Halos lumuwa ang mga mata ni Aling Rosa sa tindi ng galit. Anong ginawa mo? Paano ang panggamot sa anak ko? Paano ang pagkain namin? Iyan ang problema niyo, hindi akin. Malamig kong tugon. Tinalikuran ko sila at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago pa ako makalayo, isang lalaki ang humarang sa aking daan. Si Noel. Ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ngunit hindi sa akin ang kanyang galit, kundi sa babaeng nakaupo sa tabi ng aking biyenan. Marisa, tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay paos at puno ng dusa. Nakuha ko na ang record mula sa dashcam. Hindi lang pagtataksil ang makikita rito. May usapan sila ni Gabriel tungkol sa isang life insurance policy na ikaw ang beneficiary, pero may plano silang palitan ito. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Hindi lang pala pera ang kinuha nila sa akin. May mas madilim pa silang balak. Lumingon ako kina Celine at Aling Rosa. Nakita ko ang takot sa kanilang mga mata nang makita nila si Noel. Ang seryosong mukha ni Noel ay sapat na para malaman nilang tapos na ang panahon ng kanilang pagtatago. Puntahan natin ang pulis. Noel, sabi ko habang hindi inaalis ang tingin sa aking biyenan. Dahil ang aksidenteng ito, tila isang planong hindi nagtagumpay. Isang malakas na sigaw ng takot ang kumawala sa mga labi ni Celine. Sa gitna ng kaguluhan, isang nurse ang mabilis na tumatakbo patungo sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Mrs. De La Cruz, ang pasyente po sa room 302, si Sir Gabriel. Bigla pong huminto ang tibok ng puso niya. Kailangan niyo pong pumunta roon ngayon din. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Tumingin ako kay Noel. Pagkatapos ay sa nagkakagulong sina Celine at Aling Rosa na nagsisimula ng magsisigaw sa takot. Ito na ba ang katapusan ni Gabriel? O ito pa lang ang simula ng isang mas malaking bangungot? Hindi ako kumilos. Nanatili akong nakatayo. Pinakikiramdaman ang bawat sipa ng anak ko sa loob ng aking tiyan. Ang buhay at kamatayan ay tila naglalaro sa aking harapan at sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang takot. Tanging ang matalim na pagnanais na makuha ang hustisyang matagal nilang ipinagkait sa akin. Balang araw, maglalakad ako sa gitna ng isang malawak na hardin. Hawak ang kamay ng aking anak. Habang ang mga taong sumira sa aking katahimikan ay nagtitiis sa init ng kanilang sariling mga kasalanan. Makikita ko ang aking taksil na asawa na namamalimos ng pansin mula sa mga taong tinalikuran niya at ang kanyang kirida
na unti-unting kinakain ng sarili niyang inggit. Isang malaking pagdiriwang ang mangyayari para sa aking bagong simula. At sa gabing iyon, tanging ang halakhak ko ang mangingibabaw habang binabasa ko ang balita ng kanilang pagbagsak. May isang piraso ng katotohanan na hindi pa nila alam, isang lihim na magtatali sa kanila sa habambuhay na kahihiyan. Ngunit bago ang rurok na iyon, kailangan ko munang panuorin ang kaguluhan sa loob ng puting silid na ito ng may tuyong mga mata. Code Blue, prepare the defibrillator. Ang sigaw ng mga doktor at nurse ay tila isang malabong ingay lamang sa aking pandinig. Nakita ko kung paano nagkagulo ang lahat patungo sa kwarto ni Gabriel. Sa likod ko, ang tili ni Celine ay parang kutsilyong pilit na kumakamot sa sahig, habang si Aling Rosa ay halos mawalan na ng malay sa kakasigaw ng pangalan ng kanyang anak. Ngunit ako nanatili akong nakatayo sa gitna ng pasilyo. Walang luha, walang panginginig. Ang tanging nararamdaman ko ay ang mabibigat na sipa ng aking anak sa loob ng aking tiyan. Tila sinasabi niyang, kailangan ko nang umalis sa lugar na ito. Marisa, hindi ka ba papasok sa loob? Asawa mo ang nire-revive. Ang boses ni Noel ay puno ng pagtataka habang nakatayo siya sa tabi ko. Tiningnan ko siya ng diretso. Ang asawang kilala ko, Noel, ay matagal nang wala. Ang taong nasa loob ay isang estrangherong. Nagplanong itapon ako sa kangkungan para sa ibang babae. Mas mahalaga ang oras ko ngayon kaysa panoorin ang kanyang huling hininga. Hindi na ako naghintay ng sagot. Tinalikuran ko ang nagkakagulong ospital at naglakad patungo sa parking lot. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, ngunit puno ng direksyon. Alam ko kung saan ako pupunta. Nang makarating ako sa aming bahay, ang bahay na itinayo mula sa aking mga pautang at sahod bilang guro, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang katahimikan ng isang libingan ng mga alaala. Dumiretso ako sa maliit na opisina ni Gabriel. Alam kong may itinatago siya rito. Kumuha ako ng isang maliit na bakal na martilyo mula sa kusina. Sa isang malakas na hampas, nawasak ang lock ng kanyang drawer. Walang pag-aalinlangan kung hinalungkat ang mga papel sa loob. Doon, sa ilalim ng mga lumang resibo, nahanap ko ang isang asul na folder, ang mga dokumento ng condo unit sa Taguig. At sa tabi nito, ang isang bagong life insurance policy. Ang beneficiary, hindi ako, hindi ang anak namin, kundi si Celine Ramos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Plano pala nilang palitan ang dati kong policy at hayaan akong mamatay sa hirap habang nagpapakasasa sila sa pera. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa labas. Mabilis kong itinago ang mga papel sa aking bag. Si Noel, nakasunod pala siya sa akin. Marisa, hingal na sabi ni Noel habang nakasandal sa pintuan. Stable na siya. Hindi siya namatay. Pero sabi ng doktor, baka hindi na siya makalakad o makabalik sa dati niyang lakas dahil sa pinsala sa kanyang spine. Napakagandang balita, malamig kong sagot. Isang buhay na bangkay na magiging pabigat sa buhay ni Celine at Aling Rosa. Iyan ang nararapat sa kanya. Lumapit ako kay Noel at ipinakita ang asul na folder. Noel, kailangan ko ang tulong mo. Alam kong masakit din para sa'yo ang ginawa ni Celine. Huwag na tayong umiyak. Hindi na mababalik ng luha ang dignidad nating kinuha nila. Mas mabuting maningil tayo. Tumingin si Noel sa mga dokumento at nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang mga mata mula sa lungkot. Naging matalim na galit. Anong plano mo, Marisa? Gagawa tayo ng sarili nating hustisya. Sabi ko habang naglalakad patungo sa aming hapagkainan. Kumuha ako ng isang basong tubig at dahan-dahang hinubad ang aking hinasawang ginto, ang aking wedding ring. I-freeze natin ang lahat ng accounts na maaari nating makuha. Kukuhanin natin ang ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa kumpanya at sisiguraduhin nating bago magising si Gabriel ng tuluyan. Wala na siyang babalik ang luho. Bit-bit ang baso ng tubig. Dahan-dahan kong binitiwan ang singsing. Ang tunog ng pagbagsak nito sa ilalim ng baso ay tila isang hudyat ng aking kalayaan. Huwag silang mag-alala, Noel. Ibibigay ko sa kanila si Gabriel, pero ibibigay ko siya sa kanila sa paraang pagsisihan nilang nakilala pa nila ako. Kinuha ko ang aking cellphone at dinial ang numero ng aming bank manager.
Ang bawat salita ko ay maingat at tumpak. Yes, Mr. Santos. I am reporting a potential fraud in our joint account. I want to freeze all transactions immediately. Yes, including the secondary card issued to Gabriel de la Cruz. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa orasan. 3:00 na ng madaling araw, sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Ang bawat patak ay lumilikha ng ritmo sa ibabaw ng aming bubong. May isa pang bagay, Noel. Dagdag ko habang tinitingnan ang listahan ng mga tawag sa dashcam record na ibinigay niya. Ang huling tawag ni Gabriel bago ang aksidente. Hindi iyon kay Celine. Kay Aling Rosa iyon. At base sa tagal ng pag-uusap nila, may pinagtatalunan silang mahalagang bagay. Anong bagay? Tanong ni Noel. Iyon ang aalamin natin, dahil tila hindi lang ako ang niloloko ni Gabriel. Mukhang may sariling agenda rin ang mahal kong biyenan laban sa sarili niyang anak. Isang biglang pagkatok ang bumasag sa katahimikan ng bahay. Hindi ito katok ng isang bisita. Ito ay malakas, marahas, at puno ng desperasyon. Marisa, buksan mo ang pinto. Alam kong narito ka. Ang boses ni Aling Rosa ay nanginginig sa galit mula sa labas. Ninanakaw mo ang pera ng anak ko. Buksan mo ito kundi tatawag ako ng pulis. Nagkatinginan kami ni Noel. Ngumiti ako, isang ngiting kasing talas ng isang labaha. Noel, ihanda mo ang voice recorder mo. Oras na para bigyan natin ng stage ang aking biyenan para sa kanyang pinakadakilang pagganap. Darating ang sandaling ang bawat sigaw at pagmumura ni Aling Rosa ay magiging isang mahinang bulong na lamang sa hangin. Habang pinapanood niya ang pag-ilit ng bangko sa lahat ng ari-ariang akala niya ay sa kanya, makikita ko siyang naglalakad sa kalsada. Bitbit ang mga lumang gamit sa isang sako, habang ang aking anak ay natutulog ng mahimbing sa isang tahanang puno ng seguridad na hindi na niya muling matatapakan. Isang digital na kopya ng lahat ng kanyang pagsusungit ang kasalukuyang nakasalin sa 3 magkakaibang drive. Sapat na bala upang patahimikin siya sa harap ng kahit sinong hukom. May isang lihim na koneksyon si Aling Rosa sa kumpanya ni Gabriel na hindi pa niya alam na nabuksan ko na. Ngunit ngayon, kailangan ko munang harapin ang kanyang nakakabinging paghampas sa aking pintuan. Marisa, buksan mo ito. Magnanakaw ka, pinatay mo na ang anak ko, nanakawan mo pa kami. Ang malalakas na paghampas ni Aling Rosa sa pintuan ay tila yanig na gumigising sa katahimikan ng gabi. Tumingin ako kay Noel, na ngayon ay tahimik na nakatayo sa tabi ng bintana. Handa ang kanyang telepono para sa anumang mangyayari. Huminga ako ng malalim. Hinayaan ang lamig na dumaloy sa aking mga ugat bago ko dahan-dahang binuksan ang pinto. Huwag kayong sumigaw, Rosa. Natutulog ang mga kapitbahay. Mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay kasing talas ng isang bagong hasang kutsilyo. Wala akong pakialam sa mga kapitbahay. Nasaan ang mga ATM card ni Gabriel? Bakit hindi ako makapag-withdraw para sa kape at pagkain namin sa ospital? Magnanakaw ka pera ng anak ko yan. Akma siyang papasok sa loob, ngunit hinarangan ko ang daan gamit ang aking braso. Pera ni Gabriel, natawa ako ng bahagya, isang tunog na walang bahid ng emosyon. Rosa, baka nakakalimutan nyo. Ang sahod ni Gabriel bilang engineer ay halos hindi sapat para sa amortization ng bahay na ito. Ang perang nakuha nyo sa joint account namin nitong mga nakaraang buwan ay galing sa sahod ko bilang guro at sa sideline ko bilang tutor. Kaya kung may magnanakaw man dito, hindi ako, yun. Walang hiya ka, ako ang nanay niya. May karapatan ako sa lahat ng pag-aari niya. Dinuro niya ako. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa tindi ng galit. Ibigay mo sa akin ang card. Kundi isisigaw ko sa buong barangay na pinababayaan mo ang asawa mo. Go ahead, Rosa. Isigaw nyo. Tugon ko habang inilalabas ang aking cellphone at ipinapakita sa kanya ang screen. Dahil habang sumisigaw kayo, ipapakita ko naman sa kanila ang mga resibo ng condo unit na binayaran ni Gabriel gamit ang ipon para sa apo nyo. Ipapakita ko rin ang mga sulat nyo kay Celine na nag-uudyok sa kanya na agawin ang asawa ko dahil ayaw nyo sa akin. Napatigil ang matanda. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas. Tila nawalan ng hangin. Sa likod ko, lumapit si Noel,
Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkasuklam. Aling Rosa, nakita ko rin ang mga mensahe niyo kay Celine, sabi ni Noel. Ang boses niya ay mababa at mapanganib. Pinangakuan niyo siyang papalitan niya si Marisa kapag nanganak na siya. Ganyan ba kayo kadesperado para sa isang lalaking apo? Nahanda kayong sumira ng dalawang pamilya. Noel, ikaw, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Aling Rosa. Pilit na ibinabalik ang kanyang tapang. Huwag kang makialam dito, asawa mo ang malandi. Huwag mong isisi sa akin. Hindi na siya ang asawa ko sa sandaling pumasok siya sa plano niyo, sagot ni Noel. Tumingin muli sa akin si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Hinding-hindi mo makukuha ang insurance ni Gabriel pinirmahan, na niya ang papel si Celine ang makikinabang sa lahat kapag nawala siya. Mabulok ka sa hirap, Marisa. Insurance? Inilabas ko ang asul na folder mula sa aking bag. Ang tinutukoy niyo ba ay itong policy na hindi pa aprobado ng Insurance Commission dahil sa mga piking pirma na ginawa ni Gabriel? O baka ang balak niyo ay ang aksidente na magpapabilis sa claim niyo? Ang bama ng matanda ay tila nangatal. Anong aksidente ang sinasabi mo? Alam niyo kung anong sinasabi ko? Rosa, dahan-dahan kong isinara ang pinto. Iniiwan lamang ang isang maliit na awang. Sabihin niyo kay Celine, huwag na siyang mag-abalang bumalik dito para kumuha ng gamit. Lahat ng gamit niya ay itatapon ko sa kalsada bukas ng umaga. At tungkol sa inyo, huwag niyo nang susubukang tapakan ang threshold ng bahay na ito. Wala na kayong anak na engineer na magbibigay sa inyo ng marangyang buhay. Ang mayroon na lang kayo ay isang pasyenteng tanso na kailangang palitan ng diaper bawat 2 oras. Good luck sa pag-aalaga sa kanya. Sa isang mabilis na galaw, tuluyan ko nang isinara ang pinto. Narinig ko ang muling paghampas ni Aling Rosa sa labas. Ang kanyang mga pagsigaw ay nauwi sa paghagulgol ng galit at takot. Ang bawat kalabog sa kahoy na pinto ay tila isang papuri sa aking pandinig, ang himig ng aking paghihiganti. Marisa, tawag ni Noel habang nakatingin sa akin nang may halong paghanga at pag-aalala. Seryoso ka ba ang huling tawag ni Gabriel kay Aling Rosa? Tungkol ba iyon sa insurance? Higit pa roon, Noel? Naupo ako sa sofa. Hinahaplos ang aking tiyan para pakalmahin ang aking sarili. Nagaway sila dahil ayaw ni Aling Rosa na isama ang pangalan ni Celine sa property sa Taguig. Gusto ni Rosa na sa kanya lang ipangalan ang lahat. Pinag-aagawan nila ang perang hindi pa nila nahahawakan. Ganyan sila kasakim. Isang biglang tunog ng notification mula sa aking laptop ang bumasag sa usapan namin. Isang email mula sa kumpanya ni Gabriel. Marisa, tingnan mo ito, sabi ni Noel habang binabasa ang screen. Ang email ay galing sa legal department. Sinasabi roon na may natuklasan silang malaking kakulangan sa pondo ng proyekto, kung saan si Gabriel ang head engineer. At dahil sa aksidente, kailangan nilang magsagawa ng audit sa lahat ng assets ni Gabriel. Kasama na ang aming bahay at ang kondo sa Taguig. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Kung hindi ako kikilos ng mas mabilis, pati ang tanging bahay na mayroon ako ay maaring makuha ng kumpanya dahil sa pagnanakaw ng aking asawa. Kailangan nating ilipat ang ownership ng bahay na ito bago matapos ang linggo, Noel. Sabi ko, ang aking isip ay mabilis na bumubuo ng bagong estratehiya. At may isang tao tayong kailangang kausapin. Ang dating accountant ni Gabriel na tinanggal niya noong nakaraang taon. Sa labas, ang ulan ay naging mas malakas. Nilulunod ang mga huling sigaw ni Aling Rosa. Ngunit sa loob ng aking puso, isang bagong apoy ang nagliliyab. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil sa kama. Ito ay tungkol sa isang malawakang pandaraya na binuo nila sa likod ko. Bapi. Balang araw, magsisilbi akong inspirasyon sa mga kababaihang inakalang tapos na ang mundo dahil sa isang lalaki. Habang pinapanood ko ang aking sarili, sa salamin na suot ang mga hiyas na ako mismo ang bumili. Makikita ko ang aking anak na nagtatapos sa pinakamahusay na unibersidad. Hindi dahil sa tulong ng kanyang ama, kundi dahil sa talino at tapang ng kanyang ina. Isang malaking exhibit ng aking tagumpay
ang magaganap. At doon, ang tanging alaala na matitira sa pamilyang De La Cruz ay ang alikabok ng kanilang kahihiyan. Isang lihim na bank account sa ibang bansa ang kasalukuyang tinitunton ng aking mga investigador. Ang huling taguan ng perang ninakaw ni Gabriel sa aming kinabukasan. Ngunit ngayon, kailangan ko munang harapin ang katotohanang pati ang aking dangal. Bilang guro ay ginamit ng aking asawa sa kanyang masamang balak. Pumasok ako sa faculty room ng aming paaralan nang may mabigat na pakiramdam. Sinalubong ako ni Mrs. Santos, ang treasurer ng aming teachers cooperative, na may dalang makapal na folder. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at awa. Marisa, mabuti at pumasok ka. Kanina pa kita hinihintay. Mahina niyang sabi habang inilalatag ang isang papel sa harap ko. Tungkol ito sa loan na kinuha mo noong nakaraang buwan. Delayed na ang unang hulog at kailangan nating ayusin ito bago umabot sa principal. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Anong loan, Mrs. Santos? Wala akong kinuha na kahit anong loan sa co-op. Pero narito ang pirma mo, Marisa. At narito ang kopya ng iyong ID. Itinuro niya ang isang sulat na tila hinalin tulad sa aking pirma. Ngunit alam kong peke ito. Si Gabriel ang nag-submit nito. Sabi niya ay para ito sa down payment ng inyong bagong investment sa Taguig. Napahawak ako sa lamesa para hindi matumba. Hindi lang pala ang savings namin ang ninakaw niya. Ginamit niya ang aking pangalan, ang aking kredibilidad bilang guro, para mangutang ng mahigit 200,000 piso. Ang perang iyon ay hindi napunta sa investment, kundi sa luho ng kanyang kerida. Marisa, ayos ka lang ba? Tanong ni Mrs. Santos. Oo, Mrs. Santos. Pakibigyan niyo lang ako ng kopya ng lahat ng dokumentong ito. Ako na ang bahalang mag-ayos. Sagot ko habang pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Lumabas ako ng paaralan at agad na tinawagan si Noel. Nagkita kami sa isang tahimik na parke. Iniabot niya sa akin ang isang laptop na naglalaman ng mga digital traces ng mga transaksyon ni Gabriel sa kumpanya. Marisa, hindi lang COP ang kinalaban niya. Seryosong sabi ni Noel habang itinaturo ang mga email ni Gabriel sa kanilang accountant. Binabalak din ni Aling Rosa na ilipat ang titulo ng lupa sa probinsya iyong lupang minana ni Gabriel sa kanyang ama sa pangalan ni Celine bilang regalo sa magiging lalaking apo nila. Natawa ako ng mapait. Ang lupang iyon ay matagal naming pinangarap na tayuan ng aming dream house. Ngayon, itatapon na lang nila sa babaeng sumira sa amin. Huwag silang mag-alala, Noel. Bago nila magawa iyon, unahan ko na sila. Kinuha ko ang aking dokumento para sa paglilipat ng aking mga shares sa aming maliit na family business patungo sa pangalan ng aking ina. Hindi nila matitikman ang kahit isang sentimo ng pinaghirapan ko. Umuwi ako sa bahay ng hapong iyon na may iisang layunin. Pumunta ako sa aking jewelry box na nakatago sa ilalim ng aming cabinet. Balak kong kunin ang aking engagement ring, ang heirloom ring, mula sa lola ko na balak kong ibenta para pambayad sa loan na ginawa ni Gabriel sa paaralan. Iyon na lamang ang tanging paraan para malinis ang pangalan ko. Ngunit nang buksan ko ang maliit na pilus na kahon, tumambad sa akin ang isang nakabibinging kawalan. Ang singsing ay wala na. Sa halip, isang maliit na piraso ng papel ang naroon. Isang resibo mula sa isang luxury boutique sa Greenbelt. Isang designer bag na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso ang bag na nakita kong suot ni Celine noong nakaraang linggo sa kanyang post sa Facebook. Naramdaman ko ang pagsabog ng dugo sa aking ulo. Ang hiyas na pinangalagaan ng 3 henerasyon ng aking pamilya ay ipinagpalit ni Gabriel para lamang sa isang bag ng kanyang kerida. Ang bawat hibla ng aking pasensya ay tuluyan ng naputol. Walang hiya ka, Gabriel. Bulong ko sa hangin. Ang aking mga mata ay nanlilisik sa galit. Dinig ko ang paghinto ng isang sasakyan sa labas ng aming gate. Ang tunog ng makina ay pamilyar ang sasakyan ni Aling Rosa. Dumating siya, hindi para humingi ng tawad, kundi para kunin ang mga huling gamit ni Gabriel. Marisa, buksan mo ang gate. May kukunin kaming mga papeles dito, sigaw ng matanda mula sa labas. Tiningnan ko ang resibo ng bag sa aking kamay. Pagkatapos ay ang rami ng mga ebidensya ng kanyang pagnanakaw
Sa ibabaw ng lamesa, isang plano ang mabilis na nabuo sa aking isipan. Kung gusto nilang kumuha ng gamit, ibibigay ko sa kanila ang lahat pati na ang katotohanang wawasak sa kanilang lahat. Mabilis akong lumakad patungo sa gate. Bitbit ang isang envelope na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagiging baon sa utang ni Gabriel. Aling Rosa, bungad ko habang dahan-dahang binubuksan ang gate. Mabuti at dumating kayo dahil may isang bagay kayong kailangang malaman tungkol sa kayamanang inaasahan nyo mula sa anak nyo. Tumingin sa akin ang matanda ng may pangungutya. Hindi alam na ang bawat salitang bibitawan ko ay magsisilbing mitsa ng kanyang pinakamalaking bangungot. Ano na namang drama ito, Marisa? Ibigay mo na ang mga kailangan namin. Hindi ito drama, Rosa. Ito ang katotohanan. Iniabot ko sa kanya ang resibo ng bag at ang notice ng loan mula sa Co-op. Ang singsing ng lola ko ay ibinenta ng anak niyo para sa bag ni Celine at ang Co-op loan na kinuha niya sa pangalan ko. Kung hindi niyo ito babayaran, ako mismo ang magsasampa ng kasong estafa laban sa sarili kong asawa at sa inyong lahat bilang mga kasabwat. Ang mukha ni Aling Rosa ay biglang namutla, ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang paglabas ni Celine mula sa sasakyan. Hawak ang kanyang tiyan at umiiyak. Marisa, please? Huwag mong gawin ito, masama ito sa baby. Sabi ni Celine sa kanyang pa-victim na boses. Ang baby, lumapit ako sa kanya, ang aking titig ay kasing lamig ng yelo. Celine, bago mo alalahanin ang baby, alalahanin mo muna kung paano mo ipapaliwanag kay Gabriel ang tungkol sa lalaking nagpadala sa iyo ng pera noong nakaraang buwan, habang nagpapakahirap si Gabriel na nakawin ang singsing ko para sa iyo. Napatigil ang lahat. Ang bawat tibok ng orasan ay tila isang babala. Isang sikretong hindi inaasahan ni Aling Rosa ang biglang sumabog sa harap nilang lahat. Anong lalaki? Tanong ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagdududa habang nakatingin kay Celine. Darating ang araw na ang aking pangalan ay mababanggit sa mga balita bilang isang babaeng nagtagumpay mula sa abo ng pagtataksil, habang ang mga taong nang api sa akin ay magtatago sa dilim ng kanilang sariling kahihiyan. Makikita ko ang aking sarili na nakatayo sa tuktok ng aking sariling kumpanya. Suot ang tiwala sa sarili na hindi na muling mababasag ng kahit sinong lalaki. Isang malaking pagpupulong ang gaganapin kung saan ang lahat ng mga ari-ariang kinuha ni Gabriel sa akin ay mababawi ko ng doble. Kasama ang interes ng bawat luhang, hindi ko hinayaang pumatak. Isang lihim na transaksyon sa pagitan ni Celine at ng isang hindi kilalang lalaki ang kasalukuyang tinititigan ko sa aking monitor. Ang huling pako sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Ngunit sa mga sandaling ito, mas pinili kong panoorin ang unti-unting paglamit ng tiwala ni Aling Rosa sa kanyang pinakamamahal na manugang. Ano ang ibig mong sabihin? Marisa, sinong lalaki ang sinasabi mo? Ang boses ni Aling Rosa ay nanginginig, hindi dahil sa galit sa akin, kundi dahil sa nagsisimulang pagdududa kay Celine. Hindi ko sinagot ang matanda. Sa halip, tinitigan ko si Celine. Nakita ko ang butil-butil na pawis na namumuo sa kanyang noo kahit na malamig ang simoy ng hangin. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakahawak sa kanyang tiyan ay tila nanginginig na ngayon. Tanungin niyo siya, Rosa, malamig kong sabi. Tanungin niyo siya kung bakit tuwing Huwebes, habang nasa site si Gabriel, may isang itim na SUV na tumitigil sa dulo ng kalsada natin. At tanungin niyo rin kung bakit ang mamahaling stroller na binili niya ay hindi galing sa sahod ni Gabriel. Tita, huwag kayong maniniwala sa kanya. Nag-iimbento lang siya para sirain tayo. Hysterical na sigaw ni Celine. Ngunit ang kanyang iyak ay wala ng luha. Isa na lamang itong ingay na nakakarindi. Tinalikuran ko na sila. Isinara ko ang gate at iniwan silang nagtatalo sa labas. Narinig ko ang malakas na pagharurot ng sasakyan ni Aling Rosa paalis. Alam ko, ang binhing itinanim ko ay magbubunga ng kaguluhan sa loob ng kanilang kampo. Pagpasok ko sa loob ng bahay, naroon si Noel. Nakaupo siya sa aming hapagkainan, nakaharap sa kanyang laptop. Ang kanyang mukha ay parang semento sa tigas. Walang bakas ng emosyon kundi ang matinding determinasyon.
Narinig ko ang lahat sa labas. Marisa? Simula niya habang inihaharap ang screen sa akin. Tama ka. Nakita ko sa dashcam ng sasakyan ni Gabriel. May mga pagkakataong sinusundan niya si Celine dahil nagdududa na rin siya. Ngunit tila mas magaling magtago ang asawa ko kaysa sa kanya. Umupo ako sa tapat niya. Noel, kailangan nating maging mabilis. Ang kumpanya ni Gabriel ay nagsasagawa na ng audit kung hindi natin maililigtas ang mga dokumento sa bank account niya. Pati ang mga personal nating ipon ay madadamay sa kaso niya. Ito ang nakuha ko. Itinuro ni Noel ang isang folder sa laptop. Ang record ng GPS tracker ng sasakyan ni Gabriel sa loob ng 6 na buwan. Madalas siya sa isang hotel sa Makati. At doon din madalas ang itim na SUV na sinasabi mo, mukhang ginamit ni Celine si Gabriel para makuha ang gusto niya. Habang may iba pa siyang provider sa likod, naramdaman ko ang isang uri ng kagalakan na hindi ko inakalang mararamdaman ko. Ang malamang na ang lalaking ipinagpalit ako ay isa ring biktima ng panluloko ng babaeng pinili niya. Isang poetic justice na hindi ko inaasahan. Noel, may nakuha ka bang impormasyon tungkol sa blood type ng bata sa record ng ospital? Tanong ko. Tumango si Noel at naglabas ng isang piraso ng papel. Kinuha ko ito sa tulong ng kakilala kong nurse sa PGH. Si Gabriel ay type O, si Celine ay type A, pero ang prenatal record ng bata. May nakalagay na doon na posibleng maging type B ang sanggol base sa ilang genetic markers na tinitingnan nila dahil sa komplikasyon. Genetic markers. Tiningnan ko ang papel. Kung type O si Gabriel at type A si Celine, imposibleng maging type B ang bata. Kailangan ng BLLA mula sa isa sa mga magulang. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa. Ang katotohanan ay tila isang malaking pader na bumagsak sa aming harap. Hindi lang pera at dangal ang kinuha ni Celine kay Gabriel. Pinaniniwala niya ang lalaki sa isang malaking kasinungalingan, isang anak na hindi naman sa kanya. Gusto kong makita ang mukha ni Aling Rosa kapag nalaman niya ito. Bulong ko. Ang aking tinig ay puno ng madilim na kagalakan. Ang inaasahan niyang magdadala ng pangalan ng De La Cruz ay wala palang kinalaman sa kanila. Marisa, hawak ni Noel ang aking kamay sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang hawak ay mahigpit, puno ng pakikidalamhati, ngunit may kasamang pangako. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nababawi ang lahat. Bukas, pupunta tayo sa dating accountant ni Gabriel. May hawak siyang mga pirma ni Gabriel na magpapatunay na ginamit niya ang pangalan mo sa mga ilegal na transaksyon. Iyon ang gagamitin nating alas para mapawalang bisa ang mga utang sa pangalan mo. Tumayo ako at kumuha ng 2 baso ng tubig. Ibinigay ko ang isa sa kanya. Huwag tayong magpadala sa galit. Noel, gamitin natin ang utak natin. Ang bawat hakbang ay dapat planado. Sa ngayon, hayaan nating mag-away-away sila sa ospital. Uminom si Noel. Ang kanyang titig ay nakapako sa malayo. Seryoso ka ba sa pagpapatapon ng mga gamit ni Celine bukas? Higit pa sa seryoso, sagot ko habang tinitingnan ang malaking orasan sa pader. Gusto kong makita ng buong komunidad kung anong uri ng basura ang itinuring nilang kaibigan. Inilabas ni Noel ang isang USB mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa akin. Ito na ang huling ebidensya na kailangan mo para sa annulment at sa kasong civil. Ang video ng pag-amin ni Gabriel sa kanyang kaibigan tungkol sa plano nilang itapon ka kapag nakuha na nila ang insurance mo. Nanginginig ang aking kamay habang kinukuha ang USB. Ang katotohanang balak nila akong patayin sa hirap ay mas masakit pa sa mismong pangangalo niya. Ngunit ang sakit na ito ang magsisilbing kalasag ko. Salamat, Noel. Sabi ko nang may kasamang malalim na hininga. Magpahinga ka na, bukas. Magsisimula ang totoong gyera. Pumunta ako sa aking kwarto at tinitigan ang aking sinapupunan sa salamin. 1 buwan na lang. At lalabas na ang aking anak. Isang mundong walang Gabriel de la Cruz ang naghihintay sa kanya. Isang mundong ako ang gagawa. Ako ang magpapatakbo. At ako ang magpoprotekta. Habang nakahiga ako sa dilim, narinig ko ang banayad na pagpatak ng ulan sa labas. Sa kabilang dako ng lungsod, alam kong naghihirap si Gabriel sa kama ng ospital. Hindi alam na ang lahat ng kanyang pinaghirapan
maging ang kanyang kirida at ang inaakalang anak ay unti-unti nang naglalaho sa hangin. Darating ang araw na tatayo ako sa harap ng isang malaking entablado bilang Woman of the Year. Suot ang isang pulang bestido na kasing tindi ng aking determinasyon, habang ang aking dating asawa ay nanonood lamang sa isang lumang telebisyon sa loob ng kulungan. Makikita ko ang aking taksil na kapitbahay na naglalakad sa ulan, walang masisilungan, dahil ang lahat ng pintong kinatok niya ay nagsara matapos malaman ang kanyang tunay na kulay. Isang malaking selebrasyon ng aking kalayaan ang gaganapin sa isang marangyang hotel, kung saan ang bawat panauhin ay saksing buhay sa aking muling pagsilang. Isang huling piraso ng ebidensya ang kasalukuyang nakahanda sa aking kamay. Ang magpapatunay na ang lahat ng luha ng aking biyenan ay huwad at puno ng interes. Ngunit bago ang rurok na yon, kailangan ko munang gawin ang pinakamalaking pagtatanghal sa loob ng kwarto ng ospital na ito. Surprise happy baby shower. Celine, Har, Hatpek Arn. Ang boses ko ay masayahin. Halos puno ng kagalakan. Habang itinutulak ko ang isang cart na puno ng mga asul at rosas na lobo, papasok sa room 302. Kasunod ko ang ilang mga guro mula sa aking paaralan at ang mga kapitbahay naming matatagal na nating kakilala. Lahat sila ay nakangiti, dala ang mga regalo. Hindi alam ang tunay na pakay ng pagtitipon na ito. Si Gabriel, na nakaratay sa kama at may mga benda pa sa katawan, ay nagulat. Si Celine, na nakaupo sa gilid at kumakain ng prutas, ay tila nabulunan. At si Aling Rosa, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at unti-unting kaba. Marisa. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahina at paos. Gusto ko lang namang maging masaya ang lahat, Gabriel. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang inayos ang kanyang unan. Dahil sabi ni Aling Rosa, pamilya na tayo. Di ba kaya dapat ipagdiwang natin ang pagdating ng bagong De La Cruz kasama ang ating mga kaibigan? Napakabuti mo talaga, Marisa, napakalawak ng puso mo, sabi ni Mrs. Cruz, ang isa sa aming mga kapitbahay, habang naglalabas ng kamera. Pinanood ko si Celine. Ang kanyang mukha ay namumutla. Alam niyang may mali, pero hindi siya makagalaw dahil sa dami ng tao. Si Aling Rosa naman ay pilit na ngumingiti. Sinusubukang iligtas ang sitwasyon. O sige, kain na tayo, maraming dalang pagkain si Marisa. Sigaw ni Aling Rosa, pilit na itinataboy ang atensyon ng mga tao. Sandali lang muna, Rosa. Itinaas ko ang aking kamay. Bago tayo kumain, may inihanda akong maikling video presentation para sa mag-asawa at para sa kanilang munting anghel. Noel, pakisara ang ilaw at paki-on ang projector. Pumasok si Noel sa loob ng kwarto. Ang kanyang titig kay Celine ay puno ng puot na itinatago sa likod ng isang seryosong mukha. Mabilis niyang inayos ang gamit at bumukas ang liwanag sa puting pader ng kwarto. Nagsimula ang video sa mga lumang larawan naming mag-asawa. Noong una, akala ko ay tapat ang pag-ibig na ito, sabi ng voice-over ko sa video. Ngunit biglang nagbago ang musika. Mula sa malambing na himig, naging mabilis at nakakakaba ang ritmo. Ang sumunod na imahe ay ang mga screenshot ng mga bank transfer ni Gabriel patungo sa account ni Celine. Kasunod nito ang video mula sa dashcam kung saan malinaw na maririnig ang pagtatawanan ni Gabriel at Celine habang pinaplano kung paano nila kukunin ang insurance ko. Marisa, itigil mo ito. Sigaw ni Gabriel. Pilit na bumabangon sa kama, pero agad siyang napadaing sa sakit. Huwag kayong maingay, Gabriel. Hindi pa tapos ang palabas, sabi ko nang walang emosyon. Ang huling bahagi ng video ang pinakamatindi. Lumabas sa screen ang dokumento ng DNA markers na nakuha ni Noel. Isang malaking text ang lumitaw. Ang bata ay hindi kay Gabriel de la Cruz. Kasunod nito ay ang mga litrato ni Celine na pumapasok sa isang itim na SUV kasama ang isang matandang lalaki, ang tunay na provider niya. Ang buong kwarto ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga kapitbahay at guro ay napatakip ng bibig sa gulat. Ang ingay ng pagbagsak ng kutsara ni Mrs. Cruz sa sahig
ay tila isang malakas na putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Celine. Totoo ba ito? Ang boses ni Aling Rosa ay nanginginig, hindi sa galit sa akin, kundi sa katotohanang ang inaasahan niyang apo ay hindi pala kadugo. Tita, hindi. Fake news, yan inedit ni Marisa, yan sigaw ni Celine, habang humahagulgol na ngayon ng tunay na iyak ng kahihiyan. Inedit. Lumapit ako kay Celine at inihagis sa harap niya ang orihinal na record mula sa ospital. Ang record na iyan ay may pirma ng chief doctor. At ang lalaking nasa larawan, kakausapin din siya ng abogado ni Noel tungkol sa panloloko mo. Humarap ako kay Gabriel na ngayon ay nakatitig sa screen ng may nanlilisik na mga mata at tumatagas na luha. Gabriel, heto ang regalong gusto mo. Di ba isang anak na lalaki sayang? Hindi sa iyo. At heto pa ang isa. Inilabas ko ang notification mula sa kumpanya niya. Audit report ito. Tinatanggal ka na sa trabaho at kakasuhan ka ng estafa. Pati ang bahay na tinitirhan natin, nakapangalan na sa nanay ko dahil sa mga utang na ginawa mo. Marisa, please, pagmamakaawa ni Gabriel. Huwag mo akong mamarisa, tinalikuran ko siya. Aling Rosa, heto ang susi ng bahay niyo sa probinsya. Binili ko na rin ang utang niyo sa bangko. Mula ngayon, ako na ang may-ari ng lahat ng lupang kinalakihan niyo. Kung gusto niyong tumira doon, magbayad kayo ng renta sa akin buwan-buwan. Binalot ng malalakas na bulungan at pangungutya ng mga bisita ang kwarto. Ang bawat sulyap nila kay Celine at Aling Rosa ay puno ng pandidiri. Bit-bit ang aking bag. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto. Halika na, Noel. Tapos na ang palabas. Sabi ko, ngunit bago pa ako makahakbang palabas, isang matinding kirot ang naramdaman ko sa aking puson. Napahawak ako sa hamba ng pinto. Ang sakit ay tila isang malakas na agos na humihila sa aking lakas. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na likido sa aking mga binti. Marisa, anong nangyayari? Ang boses ni Noel ay puno ng takot habang mabilis siyang lumalapit sa akin. Tumingin ako sa ibaba. Ang puting sahig ng ospital ay nababahiran na ng dugo. Ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo. At ang huling nakita ko ay ang gulat na mukha ni Celine, na tila natutuwa sa nangyayari sa akin. Ang baby. Bulong ko bago tuluyang nandilim ang aking paningin. Ang huling narinig ko ay ang mabilis na tunog ng mga yabag ng mga nurse na tumatakbo patungo sa akin, at ang malakas na sigaw ni Noel na tumatawag ng saklolo. Darating ang araw na tatayo ako sa harap ng isang malaking entablado bilang Woman of the Year. Suot ang isang pulang bestido na kasing tindi ng aking determinasyon, habang ang aking dating asawa ay nanonood lamang sa isang lumang telebisyon sa loob ng kulungan. Makikita ko ang aking taksil na kapitbahay na naglalakad sa ulan. Walang masisilungan, dahil ang lahat ng pintong kinatok niya ay nagsara matapos malaman ang kanyang tunay na kulay. Isang malaking selebrasyon ng aking kalayaan ang gaganapin sa isang marangyang hotel, kung saan ang bawat panauhin ay saksing buhay sa aking muling pagsilang. Isang huling piraso ng ebidensya ang kasalukuyang nakahanda sa aking kamay. Ang magpapatunay na ang lahat ng luha ng aking biyenan ay huwad at puno ng interes. Ngunit bago ang rurok na yon, kailangan ko munang gawin ang pinakamalaking pagtatanghal sa loob ng kwarto ng ospital na ito. Surprise happy baby shower, Celine. Ang boses ko ay masayahin, halos puno ng kagalakan. Habang itinutulak ko ang isang cart na puno ng mga asul at rosas na lobo, papasok sa room 302. Kasunod ko ang ilang mga guro mula sa aking paaralan at ang mga kapitbahay naming matatagal na nating kakilala. Lahat sila ay nakangiti. Dala ang mga regalo. Hindi alam ang tunay na pakay ng pagtitipon na ito. Si Gabriel, na nakaratay sa kama at may mga benda pa sa katawan, ay nagulat. Si Celine, na nakaupo sa gilid at kumakain ng prutas, ay tila nabulunan. At si Aling Rosa, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at unti-unting kaba. Marisa? Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mahina at paos. Gusto ko lang namang maging masaya ang lahat, Gabriel.
Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang inayos ang kanyang unan. Dahil sabi ni Aling Rosa, pamilya na tayo, di ba? Kaya dapat ipagdiwang natin ang pagdating ng bagong De La Cruz kasama ang ating mga kaibigan. Napakabuti mo talaga. Marisa, napakalawak ng puso mo. Sabi ni Mrs. Cruz, ang isa sa aming mga kapitbahay, habang naglalabas ng kamera. Pinanood ko si Celine. Ang kanyang mukha ay namumutla. Alam niyang may mali, pero hindi siya makagalaw dahil sa dami ng tao. Si Aling Rosa naman ay pilit nang umingiti. Sinusubukang iligtas ang sitwasyon. O sige, kain na tayo. Maraming dalang pagkain si Marisa, sigaw ni Aling Rosa. Pilit na itinataboy ang atensyon ng mga tao. Sandali lang muna, Rosa. Itinaas ko ang aking kamay. Bago tayo kumain, may inihanda akong maikling video presentation para sa mag-asawa at para sa kanilang munting anghel. Noel, pakisara ang ilaw at paki-on ang projector. Pumasok si Noel sa loob ng kwarto. Ang kanyang titig kay Celine ay puno ng poot na itinatago sa likod ng isang seryosong mukha. Mabilis niyang inayos ang gamit at bumukas ang liwanag sa puting pader ng kwarto. Nagsimula ang video sa mga lumang larawan naming mag-asawa. Noong una, akala ko ay tapat ang pag-ibig na ito, sabi ng voice-over ko sa video. Ngunit biglang nagbago ang musika. Mula sa malambing na himig, naging mabilis at nakakakaba ang ritmo. Ang sumunod na imahe ay ang mga screenshot ng mga bank transfer ni Gabriel patungo sa account ni Celine. Kasunod nito ang video mula sa dashcam, kung saan malinaw na maririnig ang pagtatawanan ni Gabriel at Celine habang pinaplano kung paano nila kukunin ang insurance ko. Marisa, itigil mo ito. Sigaw ni Gabriel. Pilit na bumabangon sa kama pero agad siyang napadaing sa sakit. Huwag kayong maingay. Gabriel, hindi pa tapos ang palabas. Sabi ko nang walang emosyon. Ang huling bahagi ng video ang pinakamatindi. Lumabas sa screen ang dokumento ng DNA markers na nakuha ni Noel. Isang malaking text ang lumitaw. Ang bata ay hindi kay Gabriel De La Cruz. Kasunod nito ay ang mga litrato ni Celine na pumapasok sa isang itim na SUV kasama ang isang matandang lalaki, ang tunay na provider niya. Ang buong kwarto ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga kapitbahay at guro ay napatakip ng bibig sa gulat. Ang ingay ng pagbagsak ng kutsara ni Mrs. Cruz sa sahig ay tila isang malakas na putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Celine, totoo ba ito? Ang boses ni Aling Rosa ay nanginginig. Hindi sa galit sa akin, kundi sa katotohanang ang inaasahan niyang apo ay hindi pala kadugo. Tita, hindi. Fake news, yan inedit ni Marisa, yan sigaw ni Celine, habang humahagulgol na ngayon ng tunay na iyak ng kahihiyan. Inedit, lumapit ako kay Celine at inihagis sa harap niya ang orihinal na record mula sa ospital. Ang record na iyan ay may pirma ng chief doctor. At ang lalaking nasa larawan, kakausapin din siya ng abogado ni Noel tungkol sa panloloko mo. Humarap ako kay Gabriel na ngayon ay nakatitig sa screen nang may nanlilisik na mga mata at tumatagas na luha. Gabriel, heto ang regalong gusto mo. Di ba isang anak na lalaki sayang, hindi sa iyo? At heto pa ang isa. Inilabas ko ang notification mula sa kumpanya niya. Audit report ito. Tinatanggal ka na sa trabaho at kakasuhan ka ng estafa. Pati ang bahay na tinitirhan natin, nakapangalan na sa nanay ko dahil sa mga utang na ginawa mo. Marisa? Please, pagmamakaawa ni Gabriel. Huwag mo akong mamarisa, tinalikuran ko siya. Aling Rosa, heto ang susi ng bahay niyo sa probinsya. Binili ko na rin ang utang niyo sa bangko. Mula ngayon, ako na ang may-ari ng lahat ng lupang kinalakihan niyo. Kung gusto niyong tumira doon, magbayad kayo ng renta sa akin buwan-buwan. Binalot ng malalakas na bulungan at pangungutya ng mga bisita ang kwarto. Ang bawat sulyap nila kay Celine at Aling Rosa ay puno ng pandidiri. Bitbit ang aking bag. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto. Halika na, Noel. Tapos na ang palabas, sabi ko. Ngunit bago pa ako makahakbang palabas, isang matinding kirot ang naramdaman ko sa aking puson. Napahawak ako sa hamba ng pinto.
Ang sakit ay tila isang malakas na agos na humihila sa aking lakas. Naramdaman ko ang pagdaloy ng mainit na likido sa aking mga binti. Marisa, anong nangyayari? Ang boses ni Noel ay puno ng takot habang mabilis siyang lumalapit sa akin. Tumingin ako sa ibaba. Ang puting sahig ng ospital ay nababahira na ng dugo. Ang aking paningin ay nagsisimulang lumabo. At ang huling nakita ko ay ang gulat na mukha ni Celine na tila natutuwa sa nangyayari sa akin. Ang baby! Bulong ko bago tuluyang nandilim ang aking paningin. Ang huling narinig ko ay ang mabilis na tunog ng mga yabag ng mga nurse na tumatakbo patungo sa akin at ang malakas na sigaw ni Noel na tumatawag ng saklolo. Darating ang sandaling itatayo ko ang isang pundasyon para sa mga kababaihang inabuso at tinalikuran. Habang pinapanood ko ang aking dating asawa na naghahanap ng masisilungan sa ilalim ng tulay ng kanyang sariling mga pagkakamali. Makikita ko ang aking anak na naglalakad sa mga pasilyo ng isang marangyang paaralan. Taas noo at may dangal, dahil ang kanyang ina ay hindi sumuko sa gitna ng unos. Isang malaking selebrasyon ng pasasalamat ang idaraos ko, kung saan ang bawat panauhin ay magiging saksi sa aking pagiging reyna ng sarili kong buhay. Isang legal na kautusan ang kasalukuyang nakatago sa aking folder na magpapatunay na ang bawat pako sa bahay na ito ay pag-aari ko at walang sino mang De La Cruz ang may karapatang tumapak dito. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang marinig ang huling hagulgol ng mga buwaya sa aking harapan. Nurse, pakilabas ang mga taong hindi kasama sa listahan ko. Hindi sila pamilya at hindi sila kailangan dito. Ang boses ko ay mahinahon, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng NICU. Kahit na kumikirot pa ang aking tahi mula sa operasyon. Sa harap ko, si Aling Rosa ay namumula ang mukha sa galit, habang si Gabriel ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Tila isang basang sisiw na hindi malaman ang gagawin. Marisa, apo ko ang nasa loob. Wala kang karapatang ipagkait sa akin ang makita ang anak ni Gabriel. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng ospital. Apo nyo, tumingin ako sa kanya ng may halong pait. Noong nag-aagaw buhay ako sa operating room, ang inaalala nyo ay ang stress ni Celine. Noong kailangan ng anak ko ang incubator, ang inaalala nyo ay ang private room ng kirida ng anak nyo. Mula sa sandaling iyon, kinalimutan ko nang may biyenan ako. Lumingon ako sa nurse na agad namang tumawag ng security. Pinanood ko silang mailabas sa floor. Ang kanilang mga reklamo ay naging malabong ingay na lamang sa malayo. Huminga ako ng malalim at tumingin sa loob ng salamin. Ang aking anak, si Esperanza, ay mahimbing na natutulog sa loob ng incubator. Buhay siya, isang himala na pinagtulungan ng mga doktor at ng dasal ng aking mga kasamahan sa paaralan. Marisa, handa na ang lahat sa labas. Sabi ni Noel na kararating lang, bit-bit ang isang makapal na envelope. Nakausap ko na ang sheriff at ang mga pulis. Hinihintay na lang nila ang paglabas mo. Salamat, Noel. Handa na ako. Tugon ko. 3 araw matapos ang aking operasyon, sa tulong ng mga gamot at ng aking matinding determinasyon. Lumabas ako ng ospital. Hindi ako umuwi sa aking ina. Dumiretso ako sa bahay na itinuturing ni na Aling Rosa at Celine na kanilang kuta. Huminto ang sasakyan ni Noel sa tapat ng aming gate. Kasunod namin ang isang mobile ng pulis at isang puting van ng mga barangay officials. Pagbaba ko, nakita ko ang mga halaman kong dati ay lunti, ngunit ngayon ay tuyot na dahil sa kapabayaan. Sino yan, Marisa? Anong ginagawa mo rito? At bakit may mga pulis? Lumabas si Celine mula sa pintuan. Suot ang isa sa aking mga mamahaling duster. Kasunod niya si Aling Rosa na may hawak na pamaypay. Hindi ako sumagot. Iniabot ko lamang ang dokumento sa sheriff. Mrs. Celine Ramos at Mrs. Rosa de la Cruz. Panimula ng sheriff sa isang formal na tono. Mayroon kaming utos mula sa korte na lisanin niyo ang lugar na ito sa loob ng 1 oras. Ang bahay at lupang ito ay nakapangalan na sa nanay ni Mrs. Marisa de la Cruz bilang kabayaran sa mga utang ni Gabriel de la Cruz na hindi nabayaran
Ano, hindi maari ito, bahay ito ng anak ko. Sigaw ni Aling Rosa, ang kanyang pamaypay ay mabilis na humahampas sa hangin. Ang anak nyo ay nagnakaw sa kumpanya, Rosa. At ang perang ginamit niya rito ay galing sa mga loan na ang asawa ko ang nagbabayad, sabi ni Noel habang lumalapit sa gate. At ikaw, Celine, ang lalaking kasama mo sa ospital noong isang araw, ang sugar daddy mo, tumawag siya sa amin. Sinabi niya na wala siyang pakialam sa iyo at hindi niya babayaran ang mga utang mo. Ang mukha ni Celine ay naging parang abo. Ang kanyang pa-victim na estilo ay biglang nawala, napalitan ng isang mukha ng desperadong hayop. Marisa, huwag naman ganito. Buntis din ako. Maawa ka sa bata. Pagmamakaawa niya, pilit na hinahawakan ng aking kamay. Iniwas ko ang aking kamay nang may matinding pagkasuklam. Ang awa ay para sa mga biktima, Celine. Hindi para sa mga salarin. Mayroon kayong 60 minuto. Pagkatapos niyan, lahat ng gamit nyo na matitira sa loob ay itatapon ko sa basurahan. Pumasok kami sa loob ng bahay kasama ang mga pulis. Habang nagmamadaling nag-iimpake ang dalawang babae sa gitna ng kanilang pagtatalo at pagsumbat sa isa't isa. Naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa aking puso. Ito ang bahay kung saan ako nangarap at ito rin ang lugar kung saan ako dinurog. Ngayon, lilinisin ko ang bawat sulok nito mula sa kanilang amoy. Marisa, paano ang anak ko? Nasaan ang wheelchair niya? Saan mo kami patitirahin? Hahabol pa sana si Aling Rosa habang hinihila ang kanyang malaking maleta. Dalhin niyo siya sa bahay niyo sa probinsya. Rosa? Doon sa lupang binili ko na rin mula sa bangko. Sagot ko habang pinapanood ko ang pagpapalit ng lock ng aming pinto. Mag-abang kayo ng sulat mula sa abogado ko para sa halaga ng renta. Walang libre sa mundong ito. Nang tuluyan silang mailabas ng mga pulis sa gate, marami ng mga kapitbahay ang nakatingin. Ang kahihiyang ibinigay nila sa akin ay bumalik sa kanila ng 10 beses. Nakita ko si Celine na pilit na tumatawag sa kanyang cellphone, ngunit mukhang wala nang sumasagot. Si Aling Rosa naman ay naupo sa semento, umiiyak at isinusumpa ang langit. Isinara ni Noel ang gate at narinig ko ang matunog na paglock nito. Tumingin ako sa paligid ng aming sala. Malinis na ang hangin. Tapos na ang unang yugto. Marisa, sabi ni Noel. Hindi pa, Noel, sagot ko habang hinahaplos ang aking tiyan na wala na ang aking anak. Ito pa lang ang simula, dahil bukas, pupunta tayo sa presinto para isampa ang kasong adultery at estafa laban sa kanila. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang litrato ni Esperanza sa NICU. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom, tila handa ring lumaban. Para sa iyo ito, anak, bulong ko sa hangin. Isang biglang tunog ng notification mula sa aking bank app ang bumasag sa katahimikan. Isang malaking halaga ang pumasok sa aking account, ang insurance claim mula sa pinsala sa site na matagal kong inasikaso ng palihim. Isang halagang sapat para sa lahat ng operasyon ni Esperanza. At para sa aming bagong simula, ngumiti ako. Ang gabi ay malalim na, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi na ako natatakot sa dilim. Balang araw, maglalathala ako ng isang aklat tungkol sa sining ng pagbangon mula sa pagkakalugmok. At sa bawat pahina nito ay mababasa ang kwento ng isang babaeng hindi kailanman nagpalupig sa tadhana. Makikita ko ang aking sarili na naglalakad sa mga pasilyo ng korte, hindi bilang isang nagrereklamo, kundi bilang isang nagtatagumpay na kumuha ng lahat ng nararapat sa kanya. Isang malaking piging ang idaraos ko para sa aking ika-10 taon ng kalayaan, kung saan ang tanging musikang maririnig ay ang himig ng kapayapaan sa aking puso. Isang liham ng pagtatapat mula sa dating kasamahan ni Gabriel ang kasalukuyan kong binabasa. Ang huling ebidensya na magpapakulong sa kanya sa salang pandaraya sa kumpanya. Ngunit sa sandaling ito, mas pinili kong panoorin ang unti-unting paglamit ng pag-asa sa mga mata ng lalaking minsan kong minahal. Marisa, nasaan si Celine? Bakit 3 araw na siyang hindi sumasagot sa mga tawag ko? Ang boses ni Gabriel ay paos at puno ng pangamba. Nakahiga siya sa kanyang kama sa ospital. Ang kanyang mga binti ay nananatiling walang buhay sa ilalim ng puting kumot.
Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang, ay mukhang tuyong papel na ngayon. Wala na siya, Gabriel. Mahinahon kong sagot habang inaayos ko ang aking mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Kinuha na niya ang lahat ng gamit niya sa kondo na binili mo. Balita ko, lumipat na siya sa isang marangyang subdivision kasama ang tunay na ama ng anak niya. Hindi. Hindi totoo yan, sabi niya. Ako lang ang mahal niya, sabi niya. Ako ang kailangan niya. Pilit na bumabangon si Gabriel, ngunit ang kanyang katawan ay bumagsak muli, na lumilikha ng isang mabigat na tunog sa kama. Kailangan kanya dahil ikaw ang ATM niya, Gabriel. Ngayong wala ka ng trabaho, wala ng bahay, at wala ng pakinabang, isa ka na lamang basura sa paningin niya. Lumapit ako sa kanya at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Ganyan ang pag-ibig na ipinagpalit mo sa 10 taon nating pagsasama. Isang pag-ibig na may expiration date. Bumukas ang pinto at pumasok si Aling Rosa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay mugto. Nang makita niya ako, akma siyang susugod, ngunit agad siyang napahinto nang makita ang dalawang lalaking naka-uniforme na nasa likuran ko, ang mga security detail na kinuha ni Noel para sa akin. Marisa, maawa ka sa anak ko. Kailangan niya ng physical therapy, kailangan niya ng mga gamot. Wala kaming pambayad, hagulgol ng matanda habang nakaluhod sa sahig. Kuhanin mo na ang lahat. Huwag mo lang kaming hayaang mamatay sa gutom. Kasalanan niyo ito, Rosa. Sabi ko nang walang emosyon. Hinayaan niyo ang kasakiman na lamunin ang pamilya niyo. Hinayaan niyo ang anak niyo na magnakaw at magtaksil dahil sa pangakong lalaking apo. Ngayong wala na ang lahat, huwag kayong sa akin humingi ng awa. Inilabas ko ang isang envelope at inilapag sa kandungan ni Gabriel. Iyan ang supina para sa kasong estafa na isinampa ng kumpanya mo. At iyan din ang formal na notice para sa pag-disinherit ko sa iyo sa lahat ng ari-arian ko. Mula ngayon, wala ka nang kinalaman sa akin at kay Esperanza. Marisa, ang anak ko, hayaan mo naman akong makita siya kahit isang beses lang. Pagmamakaawa ni Gabriel, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang anak ko ay hindi kailangan ng isang amang magnanakaw at taksil. Sagot ko habang kinukuha ang aking bag. Hayaan mong ang alaala ng ginawa mo ang magsilbing parusa mo habang buhay. Tinalikuran ko sila. Habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko ang malakas na iyak ni Aling Rosa at ang paulit-ulit na pagtawag ni Gabriel sa aking pangalan. Ang bawat hakbang ko ay mas nagiging magaan. Ang bigat na dinala ko sa loob ng maraming buwan ay tila nalusaw na sa hangin. Paglabas ko ng ospital, naroon si Noel, nakasandal sa kanyang sasakyan. Ngumiti siya nang makita ako isang ngiting puno ng paghanga at pagkilala sa aking lakas. Tapos na ba ang lahat? Marisa, tanong niya. Malapit na. Noel, may isang tao na lang tayong kailangang puntahan. Sagot ko habang sumasakay sa sasakyan. Ang abogado ni Celine, gusto kong siguraduhin na ang lahat ng perang ninakaw nila mula sa joint account namin ay maibabalik. O kung hindi, sasama siya kay Gabriel sa kulungan. Habang bumabaybay kami sa kalsada, tiningnan ko ang langit. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nag-iiwan ng kulay kahel na liwanag sa paligid. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang mensahe mula sa NICU. Mrs. De La Cruz, stable na po ang kondisyon ni Baby Esperanza. Maaari na po siyang ilipat sa regular room bukas. Naramdaman ko ang pagdaloy ng tunay na luha sa aking mga mata. Luha ng kagalakan at pasasalamat. Sa gitna ng lahat ng dumi at pagtataksil, may isang bagong buhay na namukadkad. Noel, sa ospital tayo. Kay Esperanza. Sabi ko nang may kasamang ngiti. Ngunit bago pa makasagot si Noel, isang itim na SUV ang biglang humarang sa aming daan. Napilitang magpreno ng malakas si Noel. Ang tunog ng pagkiskis ng gulong sa kalsada ay umalingaw-ngaw sa paligid. Bumukas ang pinto ng SUV at lumabas ang isang lalaking nakasuit, ang lalaking nakita ko sa video. Kasama si Celine. Mrs. De La Cruz, kailangan nating mag-usap, sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng babala. May hawak kang mga dokumento na hindi dapat makarating sa korte.
At narito ako para bawiin ang mga iyon sa madali o sa mahirap na paraan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit hindi ako natakot. Tiningnan ko si Noel, at alam kong handa kaming dalawa. Ang laban na ito ay hindi pa pala tapos. Balang araw, itatayo ko ang isang gusali na magsisilbing silungan para sa mga gurong inabuso at kinalimutan ng sistema. Habang pinapanood ko ang aking mga kaaway na nagtitiyaga sa dilim ng kanilang sariling mga kabiguan, makikita ko ang aking sarili na naglalakad sa gitna ng isang malawak na auditorium. Tinatanggap ang parangal para sa aking katatagan, habang ang boses ng aking anak ay pumapailan lang sa hangin ng may kagalakan. Isang malaking selebrasyon ng aking bagong buhay ang gaganapin sa isang hardin na puno ng mga bulaklak na ako mismo ang nagtanim, kung saan ang bawat talulot ay simbolo ng isang sakit na aking nalampasan. Isang digital na archive ng lahat ng ilegal na transaksyon ni Victor Montenegro ang kasalukuyan kong hawak. Isang susi na magbubukas sa pinto ng katarungan at magsasara sa pinto ng kanyang kalayaan. Ngunit sa sandaling ito, kailangan ko munang harapin ang lalaking nag-iisip na mabibili niya ang aking katahimikan. Mr. Montenegro, simula ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanyang sasakyan. Huwag na tayong magsayang ng laway. Alam kong ikaw ang nagpupondo sa mga luho ni Celine gamit ang mga ghost projects sa kumpanya ni Gabriel. Ang lalaki ay bahagyang nagulat. Ang kanyang kampanteng ngiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang matalim na titig. Matalas ka, Mrs. De La Cruz, pero ang talas ng isip ay walang silbi kung wala kang kapangyarihan. Ibigay mo sa akin ang USB at bibigyan kita ng halagang sapat para mabuhay ka ng marangya habang buhay. Hindi mo kayang bayaran ang dignidad ko, Victor? Tugon ko habang inilalabas ang aking tablet. At bago mo pa maisip na saktan kami ni Noel, dapat mong malaman na ang lahat ng files sa USB na iyon ay naka-upload na sa isang cloud server na may dead man switch. Kapag hindi ako nakapag-login sa loob ng 2 oras, automatikong masasend ang lahat ng ebidensya sa National Bureau of Investigation at sa mga pangunahing news outlets. Narinig ko ang malakas na paglunok ni Victor. Ang ingay ng kanyang paghinga ay tila isang mabilis na tambol sa loob ng tahimik na kalsada. Lumingon ako kay Noel, na tahimik, ngunit alertong nakahawak sa manibela, handa sa anumang kilos ng mga tauhan ni Victor sa labas. Anong gusto mo? Tanong ni Victor. Ang boses niya ay naging isang mahinang bulong ng pagkatalo. Gusto ko ng kumpletong pag-amin tungkol sa pakikipagsabuatan mo kay Gabriel. At gusto ko ng pirma mo sa isang dokumentong nagsasabing wala kang kinalaman sa kahit anong ari-ariang kinuha ko mula sa pamilyang De La Cruz. Diretso kong sagot. Gawin mo iyan at hahayaan kitang ayusin ang sarili mong gulo bago sumabog ang audit sa kumpanya. Walang nagawa ang makapangyarihang lalaki kundi tumango. Sa loob ng 10 minuto, natapos ang aming transaksyon. Nang dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang itim na SUV, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng kanyang sasakyan ay tila isang hudyat na isa na namang pader ng kasinungalingan ang aking naibagsak. Marisa, ang galing mo, bulong ni Noel habang mabilis kaming umaalis sa lugar na iyon. Akala ko ay katapusan na natin. Natuto ako sa mga bata sa paaralan. Noel, ngumiti ako ng mapait. Ang mga bully ay matapang lang hanggat akala nila ay takot ka. Pero kapag nakita nilang hawak mo ang kanilang leeg, sila ang unang luluhod. Dumiretso kami sa ospital. Sa NICU, sinalubong kami ng isang magandang balita. Maaari ko nang hawakan si Esperanza sa unang pagkakataon sa labas ng kanyang incubator. Nang ilagay ng nurse ang aking anak sa aking mga bisig, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo, ang bigat ng kanyang maliit na katawan, ang init ng kanyang balat, at ang banayad na tunog ng kanyang paghinga ay nagpaalala sa akin kung bakit ako lumalaban. Ang bawat luhang pinigil ko sa harap ng aking mga kaaway ay dito ko ibinuhos luha ng dalisay na pagmamahal. Hindi ka na masasaktan, anak. Bulong ko sa kanyang maliit na tainga. Wala nang De La Cruz na hahawak sa'yo.
Tayong dalawa lang, at ang bagong mundong itatayo ko para sa atin. Lumipas ang ilang linggo. Ang legal na laban ay naging pabor sa akin. Dahil sa pag-amin ni Victor at sa mga ebidensyang hawak ni Noel, ang kasal na nagtali sa akin kay Gabriel ay formal nang idineklarang null and void dahil sa panloloko at psychological incapacity. Ang mga kasong estafa at adultery laban kay Gabriel at Celine ay mabilis na umusad. Isang hapon, nakatanggap ako ng balita mula sa aking abogado. Si Gabriel ay tuluyan ng inilipat sa isang pasilidad para sa mga may sakit na bilanggo dahil wala siyang pambayad sa piyansa at wala ring pambayad sa kanyang therapy. Si Aling Rosa naman ay bumalik sa probinsya. Nakatira sa maliit na kwartong inupahan niya sa akin. Nagtitiis sa mga bulong-bulungan ng mga kapitbahay. At si Celine, ang huling balitang nakuha ko, ay iniwan siya ni Victor at kasalukuyan siyang naghahanap ng trabaho habang kinakaharap ang sunod-sunod na demanda. Ang kanyang marangyang buhay ay naging isang malaking utang na kailangan niyang bayaran habang buhay. Habang inaayos ko ang aking mga gamit sa aking bagong opisina sa paaralan, isang huling dokumento ang kinuha ko ang titulo ng aming bahay, na ngayon ay nakapangalan na sa akin at sa aking anak. Marisa, may bisita ka sa labas. Tawag ng aking co-teacher. Paglabas ko, nakita ko si Gabriel sa kanyang wheelchair, itinutulak ng isang matandang nurse. Ang kanyang katawan ay tila kalansay na lamang na binalot ng balat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, maliban sa isang maliit na kislap ng pagsisisi nang makita niya ako. Marisa, huling pagkakataon na ito, patawarin mo ako. Mahina niyang sabi. Ang boses ay parang hininga na lamang ng isang naghihingalo. Tumingin ako sa kanya nang walang galit, ngunit wala ring awa. Ang naramdaman ko ay isang uri ng katahimikan, ang katahimikan ng isang taong tapos na sa kanyang kwento. Gabriel, ang patawad ay ibinibigay sa mga taong marunong magbago. Sabi ko habang tinitingnan ang aking orasan. Sa ngayon, ang tanging maibibigay ko sa iyo ay ang katotohanan, malaya na ako. At ang anak ko, hinding-hindi niya malalaman na nagkaroon siya ng amang katulad mo. Tinalikuran ko siya habang naririnig ko ang mahinang tunog ng kanyang pag-iyak na unti-unting nilulunod ng tunog ng bell sa aming paaralan, ang hudyat ng pagtatapos ng klase at ang pagsisimula ng aking bagong buhay. Ngunit bago pa ako makapasok muli sa aking opisina, isang lalaki ang lumapit sa akin. Hindi si Noel. Isang estranghero na may dalang isang itim na envelope na may seal ng isang kilalang law firm. Mrs. Marisa, may isang huling testamentong iniwan ang yumaong ama ni Gabriel na hindi niyo pa nabubuksan. At ayon sa dokumentong ito, kayo ang tanging tagapagmana ng isang lupain sa Batangas na hindi alam ni Gabriel at ni Aling Rosa. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang laban na akala ko ay tapos na, ay meron pa palang huling sorpresa mula sa nakaraan. Dumating na ang araw na ang aking mga paa ay nakatapak sa lupang, hindi kailanman dinungisa ng kasinungalingan ng pamilyang De La Cruz. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na taniman ng kape sa Batangas. Ang hanging sariwa ay humahalik sa aking mukha habang pinagmamasdan ko ang mga manggagawang masayang nag-aani. Ang bawat puno rito ay simbolo ng tiwalang ibinigay sa akin ni Mang Ernesto, ang aking yumaong biyenan na nakakita sa dumi ng sarili niyang pamilya. Bago pa man ito sumabog, isang malaking selebrasyon ang gaganapin sa lumang mansyon sa gitna ng bukirin. Hindi para ipagmalaki ang yaman, kundi para ipagdiwang ang pagtatapos ng isang madilim na kabanata. Isang huling pirma ang iginuhit ko sa dokumento ng aking foundation. Ang proyektong magbibigay ng libreng edukasyon sa mga anak ng mga amang nabilanggo at mga inang tinalikuran. Ngunit bago ko tuluyang yakapin ang liwanag, kailangan ko munang harapin ang huling anino ng aking nakaraan. Marisa, please, kahit itong maliit na bahagi lang ng lupa, para lang may maibenta ako para sa maintenance ni Gabriel. Ang boses ni Aling Rosa ay nanginginig, hindi na sa galit, kundi sa matinding pagkapahiya.
Nakatayo siya sa labas ng gate ng aking bagong farm. Suot ang isang kupas na blusa at tsinelas na manipis na ang swelas. Ang babaeng dati ay reyna ng kanyang sariling mundo ay mukha ng isang pulubi sa harap ng pintuan ng katarungan. Rosa, hindi ba't malinaw ang nakasulat sa huling testamento ni Mang Ernesto? Lumapit ako sa gate, ngunit hindi ko ito binuksan. Sinabi niya na ang lupang ito ay ipinagkakatiwala niya sa akin dahil alam niyang ako lang ang may integridad na pangalagaan ito. Sinabi rin niya na hinding-hindi ito dapat mahawakan ni Gabriel o ninyo dahil alam niyang uubusin niyo lang ito sa luho at kasakiman. Pero asawa mo pa rin siya, kadugo mo ang anak ko. Hagulgol ng matanda. Pilit na humahawak sa mga rehas ng gate. Ang dugo ay hindi sapat na dahilan para konsintihin ang isang kriminal. Malamig kong sagot. Noong nagnanakaw si Gabriel sa kumpanya. Nasaan ang malasakit niyo? Noong pinaplano niyo ang pagpapalit ng insurance ko, nasaan ang konsensya niyo, Rosa? Ang lupang ito ay hindi para sa inyo. Ito ay para kay Esperanza. Para sa apo niyo na hindi niyo kailanman kinilala dahil lamang hindi siya lalaki. Napatungo ang matanda. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Tila tinatanggap na ang bigat ng kanyang sariling karma. Sa di kalayuan, nakita ko si Gabriel sa loob ng isang luma at kalawanging van. Nakatingin siya sa akin mula sa bintana. Ang kanyang mukha ay puno ng inggit at pagsisisi. Ngunit wala na akong naramdamang kahit ano ni galit, ni awa. Siya ay isa na lamang estranghero sa aking paningin. Umalis na kayo, Rosa, sabi ko habang tumatalikod. Huwag kayong mag-alala. Magpapadala pa rin ako ng sapat na allowance para sa pagkain niyo sa probinsya buwan-buwan. Hindi dahil mahal ko kayo, kundi dahil hindi ako katulad ninyo. Marunong akong tumingin sa tao, kahit na ang taong iyon ay hindi marunong tumingin sa sarili niyang dangal. Narinig ko ang mahinang tunog ng makina ng van na paalis. Ang alikabok na iniwan nito ay dahan-dahang napawi sa hangin. Sa wakas, ang huling bakas ng mga De La Cruz ay nawala na sa aking paningin. Marisa? Tawag ng isang pamilyar na boses. Lumingon ako at nakita ko si Noel. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt. Ang kanyang mukha ay masigla at puno ng kapayapaan. Bitbit niya si Esperanza, na ngayon ay isang masayahing bata na at may suot na maliit na sombrerong pambata. Ready na ang lahat sa loob. Hinihintay ka na ng mga teachers at ng mga bata, sabi ni Noel habang iniaabot sa akin si Esperanza. Kinuha ko ang aking anak at hinalikan siya sa noo. Salamat, Noel. Salamat sa pananatili sa tabi ko sa lahat ng oras na ito. Alam mo namang hindi kita iiwan. Marisa, sagot niya. At sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang pangako ng pagkakaibigan na maaaring maging higit pa rito balang araw. Ngunit hindi kami nagmamadali. Ang aming mga puso ay kapwa nagpapagaling pa mula sa mga sugat ng nakaraan. Dahan-dahan kaming naglakad patungo sa mansyon. Ang tunog ng mga yabag namin sa damuhan ay tila isang himig ng bagong simula. Sa loob, narinig ko ang tawanan ng mga bata at ang masayang usapan ng mga gurong aking mga naging kakampi. Mommy. Look flowers, turo ni Esperanza, sa mga makukulay na bulaklak sa gilid ng daan. Yes, baby. At ang mga bulaklak na iyan, hinding-hindi na muling malalanta sa gitna ng bagyo. Bulong ko sa kanya, nang makarating kami sa pintuan, lumingon ako sa huling pagkakataon sa malawak na bukirin. Ang araw ay unti-unti nang sumisikat ng mataas. Nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok ng aking bagong tahanan. Ang gabi ng pagtataksil ay tapos na. Ang bagyo ng kahihiyan ay lumipas na. Ang natitira na lamang ay ang ani ng aking katatagan, isang buhay na binuo mula sa katotohanan, pinatibay ng katarungan, at pinamumunuan ng pag-ibig na walang halong pagkukunwari. Tapos na ang paghihintay. Sabi ko sa aking sarili habang humahakbang papasok sa loob. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpaparusa sa iba, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa kanilang kadiliman. Ang pintuan ng mansyon ay dahan-dahang nagsara. Iniwan ang nakaraan sa labas, at binuksan ang isang mundong puno ng walang hanggang posibilidad. 10 taon ang mabilis na lumipas.
gaya ng banayad na pag-ihip ng hangin sa mga dahon ng kape sa aking paligid. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming mansyon sa Batangas. Pinagmamasdan ang bukang liwayway na unti-unting nagbibigay ng kulay sa langit. Ang amoy ng sariwang brewed na kape ay humahalo sa bango ng mga bulaklak sa hardin. Isang amoy na para sa akin ay amoy ng kalayaan at tagumpay. Ang aking foundation ay nakapagpatapos na ng mahigit 100 mga anak ng mga amang nabilanggo at mga inang mag-isang nagtataguyod sa kanilang pamilya. Hindi na ako ang gurong laging yumuyuko sa harap ng iba. Ako na ang babaeng gumawa ng sarili niyang trono mula sa mga piraso ng kanyang nadurog na puso. Mommy, tingnan mo ang drawing ko. It's us and Tito Noel and the farm. Ang boses ni Esperanza ay puno ng sigla. 10 na ang edad niya ngayon at sa bawat galaw niya ay nakikita ko ang aking sarili matalino, matapang, at may paninindigan. Lumapit siya sa akin at yumakap ng mahigpit. Ang kanyang buhok ay amoy araw at amoy pag-asa. Sa likod niya, naglalakad si Noel habang may dalang basket ng mga sariwang prutas. Ang kanyang buhok ay may ilang hibla na ng puti, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng katapatan. Marisa, tumawag ang abogado mo kanina, mahinang sabi ni Noel habang inilalapag ang basket sa lamesa. Pumanaw na raw si Gabriel sa loob ng pasilidad kagabi, at si Aling Rosa dinala na rin sa isang nursing home sa probinsya dahil wala na itong nakikilala. Si Selena naman ay matagal na raw nawala sa Maynila matapos mabaon sa mga utang. Napatigil ako ng sandali, tinitingnan ng malayo, walang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang tanging naramdaman ko ay ang huling pagkalas ng isang kadena na matagal ng kalawangin. Hindi ko sila pinatawad dahil karapat-dapat sila sa aking patawad. Pinatawad ko sila dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Ang kanilang pagkawala sa mundong ito ay tila isang tuldok sa isang pangungusap na matagal ko nang natapos isulat. Salamat sa pagpapaalam, Noel. Tugon ko, ipagdasal na lang natin ang kanilang mga kaluluwa. Sa ngayon, mas mahalaga ang ating almusal. Sabi ko naman sa'yo, Marisa, ang araw ay laging sumisikat para sa mga taong marunong maghintay at lumaban. Nakangiting sabi ni Noel habang inaalalayan kaming maupo sa hapagkainan. Hindi kami nagmadali ni Noel sa aming ugnayan. Hinayaan naming ang panahon ang maghilom sa aming mga sugat, hanggang sa ang aming pagkakaibigan ay naging isang matibay na pundasyon ng pag-ibig na hindi nakabase sa emosyon, kundi sa respeto at pagkilala sa halaga ng isa't isa. Ngayon, sa harap ng hapag na puno ng pagkain at pagmamahal, alam kong nakamit ko na ang rurok ng aking paglalakbay. Sa aking mga tagapakinig na maaaring dumadaan sa parehong dilim na aking nilampasan, nais kong iwan ang isang munting paalala. Ang pagtataksil ay hindi katapusan ng inyong kwento. Ito ay isa lamang masakit na kabanata na magtuturo sa inyo kung gaano kayo kalakas. Huwag kayong maging martir sa altar ng kasinungalingan. Tumayo kayo, gamitin ang inyong isip, at bawiin ang inyong buhay. Dahil ang pinakamatamis na ganti na maibibigay nyo sa mga taong sumira sa inyo ay hindi ang kanilang paghihirap, kundi ang inyong sariling kaligayahan na hindi na nila kailanman muling maaabot. Huminga ako ng malalim at naramdaman ko ang init ng kape sa aking mga labi. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng lumabas, nagbibigay ng liwanag sa buong lupain. Tumingin ako kay Esperanza na masayang kumakain. At sa sandaling iyon, alam kong ang lahat ng sakit ay sulit na. Tapos na ang gabi, at ang umagang ito ay akin at sa akin lamang.